Hi guys, so welcome back to our channel. So today, magluto po tayo ng dinner for one, just for me. So easy lang ang ating recipe, which is rice and steak. So dyan, nagpiprepare ako ng foil kasi ibe-bake lang natin siya. So para hindi na tayo masyadong mahirapan magkuskus ng ating pan. So nilalagay ko lang siya sa baking pan, tapos with foil. Tapos alam mo naman, yan yung ating fries. So as you can see, ano yan, isang pack, pero half na lang yan kasi pag nagluluto ako, konti, like ina-half ko lang. Ay hindi nga eh, 3 beses ko siya lulutuin kasi mag-isa lang ako, so divide into 3 yung isang pack na ganyan. So, since matagal ko na siyang nabuksan, nagkaroon na siya ng ice. Alam mo yun, tatawagin preserver. Kaya, nilipat ko yan siya dyan. Tinanggal ko yung mga ice para yung mismong fries lang ang natira. Kasi, hindi yan magiging crunchy kapag mag-melt yung ice mapunta dun sa ating potato. So, ayan na siya. Yan po ang crinkle cut or something like that. So, since wala naman po yung timpla, so basically, nasa sa inyo kung anong gusto nyo. So, sa akin kasi, tinitimplahan ko na siya kung anong meron akong mga seasoning. So, bumibili ako ng seasoning, hindi ganun malaki kasi baka ma-expired lang siya. So, yan, nilagyan ko. I think that's paprika. Tapos, nalagyan ko pa siya ng salt. So, huwag kayong mag-alala kasi yung salt niya, napupunta naman yan sa bottom part. Kasi mabigat yung salt, hindi yan ganong didikit dyan kasi frozen. Tapos, lalagyan ko siya, I think, garlic yan. Powder. Or seasoning, something. So, yan lang yung 3 na nilalagay kong pampalasa sa aking fries. So, ready na yan siya. Binake ko yan siya ng first 5 minutes ng 400. Tapos, after ng 5 minutes, nilipat ko na siya sa 375 for 15 minutes. Yan na siya. So, now, ito naman yung ating partner, yung ating steaks. So, hindi ko na video yung aking prepare ng paggawa ng steak, pero very easy. Kaya lagi akong, pag tinatamad akong maggawa ng pagkain na Pinoy, yan, kasi madali lang siya. Seasoning lang yan guys. Basta yung meat nyo ay na-toad nyo na properly from freezer, kung frozen yan, a day or 2, dapat hindi siya matubig-tubig kasi magtutubig yan kapag nang husto kapag iluluto nyo. So, yung gamit ko, cast iron. So, yan, masyado yung mainit. Tapos, hihinaan ko na yan siya para lumabas yung kanyang juice. Mas juicy yung ating steak. Pag init mo na, tapos, saka hihinaan. So, wala tayong nilagay dyan na butter. So, ginamitan ko lang siya ng oil spray. So, para hindi siya tawag nito, didikit kumbaga. Pero lumabas na yan ayan na yung ating fries. So, mag-dinner na tayo guys. Thank you for watching and thank you for supporting my channel. Bye!